Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kami po ang bumubuo ng Dark Shadow 101. Kasama po ang aking mga magagaling at mga kapitapitagang drama talent ngayong taon. Ang magagaling na po sa mundo ng YouTube channel. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat nag-grant din po ni YouTube ang aming pag-reapply sa mahaba pong paghihintay. At nais din po magpasalamat unang-una sa ating poong may kapal at sa inyo po na patuloy na sumusubaybay sa amin. Maraming salamat po sa mga taga-subaybay. Ayan, maligayang pagbabalik po sa ating lahat. Naway, patuloy niyo po kaming suportahan sa aming mga episode na alam ko pong ang iba sa inyo ay maaaring sabihin na narinig na nila ito. Pero dahil nga po sa sinunod natin ang kagustuhan ng YouTube, pero alam po naming magugustuhan ninyo ang mga kwentong isasadulan namin sa inyo. Maraming salamat po dahil diloob po ng Diyos na may balik po itong aming channel na Dark Shadow 101. Kaya kami po ay muling magpapasalamat. Sana po palagi po kayo nandyan para sa amin araw-araw. Thank you po. Dark Shadow, una po'y binabati namin ng magandang gabi at congratulations nga po sa pausbong yung YouTube channel. Dati pinapakinggan namin kayo nasa 20,000, 30,000, ngayon po ay 100,000 plus na. At salamat din po at nakabalik ang inyong YouTube channel. Ako nga po pala si Naldo. 25 years old na po ako sa kasalukuyan at tubong si Roma Camarinesor at namamasukan bilang tagapag-alaga ng baboy dito sa Batangas. Medyo mababa lang po ang sahod pero kahit paano'y nakakapagpadala naman po ako sa aking mga magulang. May kwento rin po akong katatawanan, katatakutan. Naway isa po ang aking kwento na mapili po ninyo na itanghal sa inyong magandang YouTube channel. Sisimulan ko po ang kwento sa unang araw namin sa trabaho ng pinsan kong si Enteng. Grabe naman itong kinaroroonan ng mga alagang baboy. Ano naman napansin mo dyan? Nakakatakot naman. Lumang-luma na itong pigiri na ito. Tingnan mo naman, pati ang mga bakal, kinakalawang na. Ang mahalaga, may lilim sa kanila. Oo nga, pero parang kahit kaunting hangin lang, magigiba na. Ikaw talaga, insan, ang dami mong reklamo. Kasi naman insan, natatakot kasi talaga ako. Parang haunted naman itong pag-aalagaan nila ng baboy. Hindi malang nalinis nung mga dating nag-aalaga dito. Oo nga pansin ko nga. Hay, umalis nga tayo sa bundok sa probinsya. Akala ko pa naman, syudad itong pupuntahan natin. Pero parang bundok pa rin. Ang malala pa, magubat pa rito. Doon nga pala kayo matutulog. Ano po? Saan po? Sa treehouse? Oo, maganda doon. Doon kayo matutulog para kahit papano. Kung sakali man may nakawang mangyari, makikita nyo agad. Treehouse? Sa tabi ng ilog? Ang ilog pa naman. Yung ilog na stagnant na ang tubig. Hindi na dumadaloy. Hindi kaya magkasakit kami ng dengue dyan? Magkulambo na lang kayo. O kaya katol. Meron namang pop-up lotion. Takot yung lamok dyan. Dark Shadow, kung hindi lang po talaga dala ng pangangailangan, uuwi talaga kami sa Bicol. Kaya lang po, nakapag-advance na kami, kaya wala nang urungan. Kinakailangan din naming magtrabaho. Tatay ko po kasi nagda-dialysis kaya kailangan pong suportahan sa panggastos. Dahil hindi naman po kami nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya kahit pag-aalaga ng baboy, ang mas madaling paraan o pagtatrabaho para sa amin. Yun nga lang, napadpad kami sa animoy lugar na pinamumugaran ng mga aswang. Ano yun? Parang may kaluskos. Malapit sa mga alagang baboy.
Paiilawan ko nga ng flashlight. Parang tao ah. Bigla tuloy akong kinabahan. Ninanakaw ang baboy! Insan! Gising! May magnanakaw ng baboy! Magdala ka ng itak! Bilis! Hindi ko na napansin ang pagtawag sa akin ni Insan Ending. Marahil dahil sa sobrang pagod namin sa biyahe, isang kagimbal-gimbal na pangyayari. Unang gabi pa lamang namin sa treehouse, aksyon na kaagad ang nangyari. Ganun na lamang po ang panghihilakbot namin. Kinabukasan, nang makita namin ang isang baboy na wakwak na ang tiyan, wala na ang lamang loob at wala na ring puso ang baboy. Kaya naisip ko na kung magnanakaw, sana kinuha na yung karne ng baboy. Pero iniwan ang katawan ng baboy talaga direksyado. Sadyang lamang loob lamang talaga ang kinuha. Kaya nangangamba rin kami na baka magalit sa amin ang amo namin. Hindi tao ang may gawa nito. Ano po? Maniwala kayo sa akin. Hindi tao ang may gawa nito. Paano nyo naman po nasabi na hindi tao? Tsaka kung hindi tao, ibig sabihin, nagpapaniwala pa rin kayo na may aswang sa lugar na to? Insan, totoo naman kasi ang aswang. Kaya hindi natin pwedeng baliwalaan yan. Basta ako, hindi ako naniniwala na may aswang. Tao ang may gawa niyan. Nataranta lamang yun kaya tumalilis ang takbo. Sigurado babalik yun. Lalo na't hindi siya nagtagumpay sa unang plano niya. Ang mga nauna nagbabantay ng baboy dito, nasaksihan nila mismo ang aswang. Kaya kayo, mag-iingat kayo rito. Kasi minsan, akala mo, baboy pa ang inaalagaan. Pero aswang na pala. Nananakot naman kayo eh. Galing baboy na aswang pa. Basta, pakinggan niyo ko para hindi kayo pag-initan ng aswang. Subukan niya lang po, Aling Tali. Hindi po siya sasantuin ng double blade kong armas. Nilalabas niya pa lang ang dila niya, well na kaagad sa matalas kong tabak na to. Huwag kang magbibiro ng ganon, Naldo. Hindi biro ang aswang. Noong nakaraang taon, iilan din ang pinatay at aswang ang pinaghihinalaan. Totoo po ba talaga ang aswang, Aling Tali? Sa edad niyong yan? Naniniwala talaga kayo sa aswang? Oo, naniniwala ako. Nakakita na kayo? Oo, Teka, sigurado ho ba kayo? mukha ba akong nagbibiro? Doble ingat kayo ha. Mas mabuti na nag-iingat. Hindi sila madaling kalaban. Hindi nyo kakayanin kapag nakainkwentro kayo ng isang aswang. Bagaman takot din ako ng mga oras na yun dahil shadow, nilakasan ko na lamang ang loob ko. Marahil, kaya siguro hindi nagtagal ang mga naunang nag-aalaga doon dahil sa mga pangyayari. Akala ko nga na mga araw na yun pagagalitan kami ng amo namin. Maging pala ang amo namin ay naniniwala din sa aswang. Sa totoo lang po kasi, Dark Shadow, sa buong buhay ko, di pa ako naka-encounter ng aswang, pero gusto ko talagang makakita ng totoong aswang. Ngunit na mga araw na yon hindi ko akalain nang hindi ko pinaniniwalaan ay magkakatotoo. Aling Tali, kilala niyo po ba yung babae na yun na nakasuot ng mahabang manggas ang damit? Nakatakip ang muka. Tuwing hapon dumadaan siya dyan eh. Mag-iingat kayo doon. Bakit po? Balitang balita sa lugar na ito. May lahing aswang ang babaeng yon. Lahing aswang? Pagkaganda-ganda po ng babae na yun. Ang mga masasamang elemento ay sadyang nagtatago sa magandang anyo. Alam niyo, di talaga ako naniniwala sa aswang.
Kaya sa susunod na makita ko ulit yung babae na yun, na umaali-aligid sa babuyan, bababuyin ko siya. Liligawan ko ho siya. Matigas talaga ang ulo mo. Sumigi ka nang makita mong hinahanap mo. Tingnan natin kung uubra ang tapang mo kapag nasa harap mo ang babaeng gan na may mahabang dila. Ewan ko ba, Dark Shadow, kahit gaano pa ang pananakot ni Aling Tale, lalong-lalo akong nauhumaling. Ang sabi nila, aswang daw ang babaeng yun. Pero yung nakita ko, isang dilag na nakasuot ng Maria Clarang damit. Mahinin ang kilos na tila ba bawat takbang na parang may musika nga kung titingnan. Ang kanyang mga mata talaga, Dark Shadow, parang ilog na malalim at tahimik. Pasensya na, Dark Shadow, kung medyo makata ang aking pagsasalaysay. Ganun ko talaga siya nakita. Parang may lihim na puwersang humihila sa akin. Ang balat niya makinis na parang porselana. Kung si Ivana Alawi ay magiging mahinhin, ganun ang itsura niya. Ngunit higit pa ron, may kakaibang ningning na hindi mo matatagpuan sa karaniwang dalaga. Para bang ang bawat lalaking makakakita sa kanya, kahit saglit lamang ay mapapalingon. Na kapag nakita siya, hindi na malilimutan ang kanyang muka. Oo, Dark Shadow, napakaganda talaga ng babaeng yun. Kaya kahit anong babala sa akin, lalo akong nagiging interesado sa babaeng yun. Isang oras na ako naghihintay rito Pero hindi ko pa nakikita yung babae na yun. Pero ilang beses ko siyang nakita rito, kaya alam ko dito siya dadaan. Pasensya na, miss. Nabiyag mo talaga ang puso ko, kaya hindi ko palalampasin ang pagkakataon ito na makita kita. Ayun siya. Padaan siya rito. Miss! Miss, sandali! Ilang araw na kitang nakitang pasipat-sipat sa babuyan habang dumadaan ka tuwing hapon. Paraanin mo ko. Nagmamadali ako. Hindi naman kita aanuin Nais ko lang namang makipagkilala sa'yo. Wala akong panahong makipagkilala. Paraanin mo na ako at nagmamadali ako. Saan ka ba nakatira? Iatid na kita. Delikado ang magagala sa ganitong oras ng gabi. Wala kang pakialam. Uy, suplada ka pala. Napakaamo ng mukha mo pero suplada ka. Diyan ka na. Naku, nainis yata. Mabuti pa sundan ko siya. Kailangang malaman ko kung saan siya nakatira. Para magkaroon ng thrill ang buhay ko dito. Ang layo pa naman ng lugar na to sa sentro. Teka, nasaan na yun? Bakit bigla siya nawala? Ang bilis siya malakad. Saan nagsuot ang babaeng yun? Hindi ko mailarawan kung gaano siya kabilis mawala. Padilim na ng mga oras na yon, Dark Shadow, nang bigla siyang mawala sa paningin ko. Pero inisip ko na lang na baka dahil taga-bundok siya, siguro ganun talaga siya kabilis. Pero hindi, Dark Shadow. Kami sa Siruma bundok rin ang tinitira namin. Pero hindi kami ganun kabilis. Naniniwala ka na sa akin? Na ano? Naaswang nga yung babaeng nakita mong dumadaan sa babuyan. Hindi ho kaya siya ang naghiwa ng baboy at kinuha ang puso nito? Malamang. Insan, delikado pala tayo dito. Anong delikado? Sila ang delikado sa atin. Insan, Matapang ka talaga. Kaya ba, ganun ka nalang kapursige na sundan yung babaeng nawala? Diyos mio, perdon. Pumasok na tayo sa loob. Nakakatakot naman ang alulong ng asong yon. Tila ba, hindi maganda ang mangyayari. Ano yun? Bitiwan niyo ako! Dinaklot ng aswang yung lalaki! Nalinti ka na. May aswang nga rito. Ang ita ko. Sa loob na tayo, Insan.
Hindi ka sasantuhin ng aswang na yan! Sa loob na tayo, Insan! Sa loob na tayo! Baka ikaw ang isunod ng aswang! Lalaki ang dinadagit niya! Tatlo kaming nakasaksi kung paano dinagit ng aswang ang lalaki na hindi namin kilala. Maniwala po kayo sa amin o sa hindi, pero totoo po ang nakita namin. Ako, si Enteng, at ang katiwala ng babuyan na nagluluto sa amin, na si Aling Tali. Yung lalaking dinagit niya ay dinala niya sa lugar kung saan patungo yung babaeng maganda na dumadaan sa babuyan na pinagtatrabahuhan namin. Isa lang ang nabuo sa isip ko kinaumagahan. Plano kong sundan ang babae para malaman ko ang kinaroroonan ng bahay niya. Maaga akong nagtungo para hindi ako gabihin sa pag-uwi. Sigurado ka bang ito yung bahay ng babae? Naaamoy mo ba ang naaamoy ko? Ang lansa! Sinasabi ko na nga ba. Hindi ka lang kasi naniniwala sa akin. Malamang, dito niya dinala ang lalaking dinagit niya. Aba, Nagkalat na dugo sa bakuran nila. Delikado tayo rito. ianda nyo ang itak nyo. Enteng, Nandiyan na siya, Insan! Bumalik na tayo sa babuyan! Baka hanapin tayo ng amo natin doon! sandali. May tao ba rito? Mukhang iniwan ang bahay na ito. Malamang na hindi siya maglalagi rito. Baka sundan siya ng mga taga-baryo. Lalo na yung kapamilya ng dinagit niya. Anong ginagawa niyo rito? Saan ka galing? Bakit bigla ka nalang sumusulpot sa harapan namin? Galing ako sa loob. Mauna na ako sa inyo! Tol, sandali! Susunod na ako sa pinsan mo. Tutulungan ko na siya na magpakain ng baboy. Teka, sandali lang ho! Anong nangyari sa mga kasama mo? Bakit sila nagsialisan? Natakot siguro. Ikaw, bakit naririto ka pa? Bakit hindi ka sumunod sa kanila? Ikaw pala yan? Bakit ka nakatitig sa akin? Ang ganda mo pala. Ikaw lang ang nagsabi sa akin yan. Bakit? Wala pa bang nagkakagusto sa'yo? Paano ako magugustuhan? Aswang ang tingin nila sa akin. Sa ganda mong yan? Aswang ang tingin sa'yo? Bata pa ako. Ganun ang tingin nila sa akin. Kaya nga pinili ko na lamang na mag-isang tumira rito sa bundok. Bata pa lamang ako. Ganun ang tingin nila sa akin. Kaya nga pinili ko na lamang na mag-isang tumira rito sa bundok. Bakit mag-isa ka rito? Nasaan ang mga magulang mo, kapatid mo? Wala na. Anong wala na? Pinatay nila ang mga magulang ko. Sinunog nila ang tirahan namin noon. Akala nila kasama ako. Pero nasa di kalayuan lang ako. At halos maglupasay ng iyak. Sorry Pasensya na. Kawawa ka naman pala. Pinatay nila ang mga magulang ko. Sa pag-aakalang kami raw ang pumapatay ng mga alaga nilang hayop sa gabi. Salot daw kami sa kanila. Aswang ang tingin nila sa amin. Pero hindi ka naman mukhang aswang. Dahil hindi naman talaga ako aswang. Naniniwala ako dun. Pero, bakit may mga dugo sa bakuran nyo? Dugo ba ng ano yan? Dugo ng tao. Ano? Biro lang. Hindi nga. Dugo ng aso. Na nilunok ng sawa. Naabutan ko siya kanina. Kaya pinatay ko na rin yung sawa. Kaya ang daming dugo rito. Gusto mong makita ang sawa? Para maniwala ka na hindi ako aswang? Hindi, naniniwala na ako. Tao ka, hindi ka aswang. Sa ganda mong yan. Hindi nga bagay sa'yo ang manirahan sa lugar na to. Kailangan lagi may kasama ka rito. Gusto mo pagkatapos kong pakainin ang mga inalaga naming baboy sa hapon, dediretso ako rito. Para kahit paano may kasama ka. Wala ako rito kapag gabi. Ano? Naghahanap buhay ako sa gabi.
Yun na lang kasi ang pagkakataon ko para maghanap buhay. Hindi ko kasi magawa ng umaga, kaya sa gabi ko ginagawa. Hindi ko namamalayan, Dark Shadow. Aabuti na pala ng 5 oras kaming nagkukwentuhan. Marami akong nalaman sa kanya at naniniwala ako sa kanyang sinabi. Tao siya at hindi siya aswang. Kaya lang, palaisipan sa akin kung anong trabaho niya sa gabi. Kinulit ko siya pero hindi niya naman sinabi sa akin. Ano? Nalaman mo ba kung saan nanggaling yung mga dugo na yun sa bakuran nila? Dugo ng aso raw at ng sawa insan. Yung alaga niya raw kasing aso, narat na niya kinakain ng sawa. Sa galit niya, pinatay niya yung sawa. Palusot niya lang yun, insan. Pero ang totoo, dugo yun ng tao. Naniniwala ako kay Aling Tali. Siya ang aswang na dumagit sa lalaki noong araw. Kung hindi mo kasi ako iniwan, nalaman mo sana kung gaano siya kabait. Sa tagal ng pag-uusap namin, hindi ko man lang siya nakitaan ng pagiging aswang. Baka kasi ginamitan ka lang niya ng orasyon. Kung bakit ganun mo na lamang siya ipagtanggol. Hindi napagmasdan ko siya. At nalaman ko lang ang kwento ng kanilang pamilya. Pinatay pala ng mga taga-baryo nila ang kanyang mga magulang. Kasi napagkamalan daw silang aswang. Ending, kailangan niya ng taong makakatuwang at makakaunawa sa kanya. Naniniwala akong tao siya, hindi siya aswang. Naldo! Enteng! Mabutit. Ay, nandito kayo. Bakit po? Sasahod na ba tayo? Hindi pa. Sa makalawa pa ang punta ng amo natin. Ano pong ibabalita niyo? Tila humahangos kayo. Galing ako sa barangay. Natagpuan daw yung lalaking dinagit ng aswang nung isang gabi. Wak-wak ang tiyan. Parang kinuha lang ang puso. Diyos ko pong kwento naman yan. Nakakapanglumo naman. Parang gusto ko nang umuwi sa atin. Saan daw natagpuan? Sa kabilang burol daw. Malayo sa bahay ni Sarah. Oo, Kung ganon, malinaw na hindi nga siya aswang. Ano ka ba, insan? Natural, hindi naman niya dadalhin yun dun sa malapit sa bahay niya. Ang gumagawa ng kasalanan, nagtatago ng ebidensya. Malamang ganun ang ginawa niya. tama ka dyan. Yan nga rin ang iniisip ko. Lahat naman tayong tatlo, nakasaksi ng maraming dugo na nagkalat dun sa bakuran niya. Hindi yung dugo ng hayop, kundi dugo ng lalaking dinagit niya. Ewan ko ba dito sa pinsan mo? Mukhang ginayuman ng aswang. Papatunayan ko sa inyo na hindi siya aswang. Insan, anong pinaplano mo? Magpapadagit ako sa kanya. Insan, nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi ka paliligtasin ng aswang. Gagawin niya rin sa'yo ang ginawa niya sa lalaki. Alalahanin mo kung bakit tayo nandito. Para magtrabaho. Para sa tatay mong nagdadialysis. Hindi para isuong ang sarili mo sa aswang. Hindi para magpakamatay. Hindi ako magpapakamatay, insan. Masyado ka namang OA. Patutunayan ko lang sa'yo na hindi aswang si Sarah. At para umalis ng aswang na yan, sa gagawin ko lalayo siya. Titigilan niya ang pambibiktima ng mga kalalakihan dito sa baryong ito. Kwento-kwentuhan kasi sa amin noon sa probinsya na kapag babae raw ang aswang, ang teknik daw para hindi ka gambalain. Kapag dinagit ka, pupugin mo ng halik. Kaya noon, Dark Shadow, hinasa ko yung armas ko para makasigurado naman ako. Para kung sakaling hindi tumalab ang gagawin kong paghalik sa kanya, yung next step ang gagawin ko. Tabak ang itatagbas ko sa ulo niya. O kaya naman sa pakpak niya. Pinaghandaan namin ang oras na yon. Nag-inuman muna kami ni pinsan. Para kung sakali may lakas loob akong harapin ang aswang.
Nandiyan na aswang. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Opo, ako nang bahala. Mag-iingat ka. Kayo nang bahala rito ha, tsaka sa pinsan ko. Halos 1 oras din ako naghintay. At pinupog na rin ng lamok ang aking katawan. Pero hindi naman ako nabigo sa paghihintay. Kaya pa'y dumating na ang aswang sa harapan ko. Dito! Aswang! Belo dito oh! Tingnan mo! Tingnan ko lang kung makaperwisyo ka pa sa gagawin ko sa'yo. Dadagitin niya talaga ako. Ah! Ah! Hindi ko kayo pipiliting maniwala pero dinagit talaga ako ng aswang. Pero kakaibang aswang ang dumagit sa akin. Kasi sa TV po at sa pelikula, ang description ng mga aswang nila mabaho o amoy dugo o amoy patay. Dahil nga daw kumakain sila ng katawan o dugo ng tao. Kaya ganun daw sila kabaho. Pero yung aswang na dumagit sa akin, kasing bango ng sampagita o dark shadow. Bahala na po ang mga manunood mo kung ibabash nila ako. Bahala na rin po kayo Dark Shadow kung itong ibinabahagi ko ay paniniwalaan nyo o gagawan nyo pa ng eksena. Pero nilagay ko na lang po at umaasa akong gagawan nyo ito ng eksena. So heto na po Dark Shadow. Ganito na nga po ang mga sumunod na nangyari. Ibaba mo ko! Ang tapang-tapang mo kanina. Ngayon, nakita mo na ang hinahanap mo. Naliligaw ka ba? Bakit? Kasi baka akong hinahanap mo eh. Oh, ngumiti ka. Natawa ka sa joke ko, no? Magsaya ka. Dahil ito na ang huli mong pagtawa. Ibaba mo na ako kundi sasamahin ka sa akin. Ikaw ang sasamahin sa akin. Kilala kita. Kilala ko ang tinig mo kahit binabago mo. Ang dami mong tada. Ibaba mo na sabi ko eh. Kung ayaw ko, anong gagawin mo? Pwes, etong gagawin ko sa'yo. Ano ba? Bakit mo hinahalikan ang leg ko? Kulang ka sa love life, no? Kaya ka nang bibiktima. Huwag mo halikan ang leg ko. Ano ba? Nakikiliti ako. Bago mo ako mapatay, papatayin muna kita sa sarap. Bastos ka! Bastos! Ihuhulog kita! Doon naman sa medyo mababa. Huwag sa masyado mataas. Madilim yung binagsakan ko. Hindi ko rin alam kung saan niya ako hinulog. Hindi naman sa pagmamayabang Dark Shadow. Hindi kasi nila alam, meron din akong anting-anting. Akala ko noon hindi totoo yung anting-anting. Pero yung tagpo na yon, binitawan ako ng aswang. Meron akong anting-anting na pwedeng magpaniga sa aswang. Ginamit ko yung Dark Shadow. Bago ko siya pinupog ng halik. Kaya siguro hindi siya nakapalag. Mabango naman yung liig niya. Mukha naman siyang naligo muna bago nag-transform. Kaya okay lang naman sa akin na halikan ko siya sa liig. Presto naman na nandun pala yung kiliti ng aswang na yon. Kaya inakala kong nagustuhan niya yung ginawa ko sa kanya. Himala, hindi ka man lang na ano? Ano bang ginawa mo? Nakilala ko ng aswang. Ano? Yun ba talagang babae na nakatira sa taas? Hindi ako sigurado. Iba kasi yung itsura niya eh. Ano ba kasing ginawa mo? Bakit binitawan ka niya? Oo nga. Ano bang ginawa mo? Ano pa? Hinalikan ko ng hinalikan. Ginawa ko siya ng tsikinene. Sira ulo! Akala ko nagbibiro ka lang. Kung hindi nyo nalalaman, aswang hunter talaga ako. Hindi lang dahil sa trabaho kaya pumayag ako mamasukan dito, kundi interesado rin ako sa mga aswang na gumagambala rito. Grabe ka, Insan! Idol na talaga kita! Tingnan ko lang kung bumalik pa yung aswang na yun. Hayan na, nagbalik ang aswang. Nagustuhan yata yung ginawa ko sa kanya. Sa loob na ako, Insan.
Maiwan ko na kayo. Dito lang kayo. Panuuri niyo ang gagawin ko. Hoy! Aswang! Nandito ako! Nakitin mo ako! Oh! Hinihintay talaga kitang bumalik! Ayoko Halika! sa'yo! Bakit? Manyakis ka! Ayaw mo noon? Gusto kita? He! Mas aswang ka pa sa akin! Sinisip-sip mo ang leg ko! Manyakis! See? Oh, wala na tayong problema. Teka, totoo ba itong nakikita ko? Inayawan ka ng aswang? Oh no! Sa totoo lang, maganda talaga ang aswang na dumagit sa akin. Kaya sa ginawa ko sa kanya, malalaman ko kung si Sarah nga talaga ang aswang na dumagit sa akin. Nagpa siya akong puntahan siya kinabukasan para makita ko ang tandang ginawa ko. Mabango rin siya, kaya alam kong naliligo naman ang mga aswang. Kinakabahan man ako kinabukasan pero handa na ang sarili ko. Kung mapapatunayan ko man na aswang nga siya, tatanggapin ko pa rin siya kahit sino pa siya. Ganun talaga makapangyari ang pag-ibig. Kaya kinumagahan nun pagkatapos naming magpakain ng baboy ng mga inaalagaan namin, nagpa siya akong puntahan si Sarah. Anong ginagawa mo dito? Bakit may benda ka sa leeg? Anong nangyari sa'yo? Nakagat kasi ako ng insekto. Patingin nga. Huwag. Tutulungan kita. Gagamutin ko yan. May konti rin ako nalalaman sa panggagamot. Umalis ka na dito. Bakit mo ko pinapaalis? Teka, may nagawa ba ako sa'yo na hindi mo nagustuhan? Hindi ka ba masaya na may kasama ka rito? Mahirap mag-isa sa buhay. Malay mo, may magawi rito na masamang loob. Mabuti na may kasama ka. Para sa ganun, may magtatanggol sa'yo. Ayoko nang makita ka. May nagawa ba akong mali sa'yo? Umalis ka na. Ayoko makita ang pagmumukha mo. Titingnan ko lang ang leeg mo. Patingin nga. Ano ba? Sarah? Umalis ka na dito. Kung ayaw mong kainin kita ng buhay. Kahit ang buong katawan ko pa. Kung ikaw lang naman ang gagawa nun. Pero baka naman pwedeng bago mo ko kainin, bago ka masarapan sa akin. Pasarapin mo muna ang buhay ko, pwede ba? Manyakis ka talaga. Teka, ikaw ang... Naldo! Naldo! Teka, nasaan na yun? Bakit bigla siyang nawala? Sa maniwala kayo sa hindi, totoo po, Dark Shadow, na wala na lamang sa isang iglap si Sarah. Ilang saglit ko lang pong sinipat sina Aling Tali at Enteng na tumatawag sa akin. Ilang segundo lang talaga yun. Pero biglang nawala yung babae na yun. Antayin niyo po ang karugtong ng aking kwento. Sa ngayon, ito na lang muna. Makakaasa po kayo. Ipapadala ko po uli ang karugtong ng aking kwento. Abangan nyo lang po. Balik ka sa aga. Grabe naman itong kinaruroon ng alaga baboy. Isa ka? Dahan-dahan. Umututo kayo? Baho. Baho. Ang lansa. Bahala ka dyan. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya pala. Tutulungan ko na siyang magpakain. Tutulungan ko na siyang magpakain. Tutulungan ko na siyang magpakain ng babang. Ang ganda mo pala. Ikaw lang ang nagsabing sa akin yan. Kinilig ka? Bakit po? Sasahod na ba tayo? Hindi pa. Sa makalawa pa pupunta ang amo natin. Ibabalito niyo po ba? Humahangos po pala kayo? Mahangos pala. Arnold! Arnold! Sige. Naldo. Ako sa kayo palapit. Sige. Naldo! Enteng! Mabutit nandito kayo. Sige.
sa makalawa pa po. Nalaman mo ba kung saan galing yung mga dugo? Sa bakuran niya? Yung dugo? Yung dugo ng aso. Sige, ulit. Ano, nalaman mo ba kung saan galing yung dugo ng aso sa bakuran niya? Sige. Papatayin muna kita sa sarap! Bastos! Sige, sige. Bago mo ko mapatay! Hindi nyo nalalaman ha, aswing ha. Aswing. Asweng ako. Naninipsip ka ng leeg! Naninipsip ka ng... Naninipsip... Kahit ang buong katawan ko pa. Okay.